dito ng Zoe na yan? Siraan nga ng sasakyan itong si Zoe. Kaya naman wala siyang choice kundi magstay muna kay Annalyn dahil nadatnan niya ito sa daanan. Kaya naman nakapag-moments nga ang dalawa, nakapagkwentuhan at nagkainan pa ng ice cream dahil pareho nila itong paborito. Kaya naman naabutan nga sila ni Chang Susan at ni Lynette habang ito'y kumakain. Malaki na nga ang ipinagbago nitong si Zoe dahil talagang naging mabuting tao na ito kay Annalyn. Tanggap na nga niya ito bilang isang kapatid dahil sa ginawa niyang pagligtas sa mami niya. Subalit, gulat na gulat nga itong si Chang Susan nang makita nga si Zoe sa loob ng bahay. Bakit daw doon niya dinala yun si Zoe? Nga ni Annalyn na medyo galit na ang tono ni Chang Susan. Kaya naman nagpaliwanag ito na nag-stay lang daw siya pansamantala dahil nasiraan siya ng sasakyan. Hindi naman daw pwede na iwanan na lang niya basta-basta doon sa daanan ito nga si Zoe dahil mas ligtas nga siya doon sa bahay ni Annalyn. Samantala, sinabi naman ni Lynette na kung alam ba daw ng mami niya na nandoon siya, alam naman niya na grabe ang galit nito kay Annalyn. Baka kung ano naman ang iisipin ni Moira sa kanila. Naanggit din ni Lynette kung alam ni Zoe na naghain ng demanda nga ang kanyang ina laban kay Annalyn. Sabalit, sabi nga ni Zoe ay hindi na daw yun matutuloy sapagkat nakiusap na siya sa kanyang mami at handa umano siyang tumistigo na pinayagan niya si Annalyn at si Lyndon na gawin ang procedure na yun para lang maligtas ang mami niya. Nagulat naman si Chang Susan nang marinig ang winika ni Zoe dahil napaka-imposible daw na ilaglag niya ang kanyang sariling mami alang-alang lang kay Annalyn. Ngunit kahit ayaw maniwala ni Chang Susan ay desidido si Zoe na gagawin yun sapagkat nasasaktan na nga siya sa mga pinagagawa ng kanyang mami Moira. Isa pa doon, nasampal na siya nito. At natitiyak niyang kapag hindi siya gumawa ng hakbang, patuloy pa rin nagagawa ng kasamaan itong kanyang mami. Samantala, dahil nga nag-aalala itong si Moira, ay tumawag siya dito nga kay Zoe. Buong akala kasi niya ay magkasama si Joy at si Zoe. Balit magugulat nga itong si Moira sa mga ikinuwento ni Zoe dahil si Zoe nga ay andoon kina Annalyn. Nagtataka siya. At sinabi niya kung bakit siya nandoon. Kaya naman hindi na nga nagdalawang isip itong si Moira. Agad na niyang pinuntahan si Zoe doon kina Annalyn. Maya pa nga ay nakarating na siya sa bahay ni na Annalyn. At galit na galit itong nagngangawa na naman at sinabing bakit nandoon nga si Zoe sa bahay daw ng mga ahas. Galit na galit naman si Chang Susan nang marinig ito galing sa mga bibig ni Moira. At sinabi niyang tinanong daw nila itong si Zoe kung may kinalaman ba daw si Moira sa pagkahulog ni RJ sa hagdan. At tela daw baka sa mukha daw ni Zoe na guilty daw siya. Daw na may kinalaman nga itong si Moira sa pagkalaglag ni RJ sa hagdan. Kaya naman galit na galit itong si Moira na tela pinagbibintangan daw siya. Subalit ang winika nga ni Chang Susan ay talagang totoo. Kaya naman galit na galit siya at sinabunutan nga niya itong si Chang Susan. Talagang hindi naman siya uurungan ni Chang Susan dahil talagang palaban na lola ito. Kahit nga sa salita ay hindi nagpapatalo ito, sasabunutan pa kaya?